Amen. Hallelujah. Manalangin po tayo. Thank you, Lord. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa mga biyaya, pag-iingat, Lord God, sa iyong presensya, Lord God, na lagi namin kasama. Luwalhatiin ka sa aming kalagitnaan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong short message po ngayon na pag-aaralan ay dito po sa Exodus chapter 33 verse 18 to 23. Kaya't hiniling ni Moses, Yahweh, ipakita po ninyo sa akin ang iyong kaluwalhatian. Makikita mong lahat ang aking kaluwalhatian at bibigkasin ko sa iyo ang aking pangalan, Yahweh. Mahahabag ako sa nais kong kahabagan at maaawa ako sa nais kong kaawaan. Ngunit hindi mo maaring makita ang aking mukha sapagkat tiyak na mamamatay ang sino mang makakikita niyon. Dito sa tabi ko'y may matatayo ang kang bato. Pagdaan ng aking maningning na kaluwalhatian, ipapasok kita sa siwang ng batong ito at tatakpan kita ng aking kamay. Pagkalampas ko'y aalisin ko ang aking kamay at makikita mo ang likod ko. Ngunit hindi ang aking mukha, sagot ni Yahweh. Praise the Lord. Purihin po natin ang salita po ng Panginoon. Lahat ng tao po na tumanggap kay Kristo, isa lang po ang katanungan. Tinanggap mo ba si Kristo dahil it's convenience? O tinanggap mo si Kristo dahil convicted ka? Kasi po, pag sinabing convenience, you're after the blessing. Na-convince lang kasi ako ng kaibigan ko, kaya ako sumama, napilitan lang kasi ako. Ibig sabihin, ang foundation ay hindi matatag. Pero pag ikaw ay na-convict ng Panginoon, nagkaroon ka ng great, ng deep relationship sa Panginoon, ang decision na yun ay solid. Na kahit dumating ang pagkakataong katulad ngayon in the last days, na ang mga Christian ay magiging persecuted, magiging sa tingin ng mata ng maraming tao ay terrorist dahil hindi natin niyayakap ang mga system ng mundong ito. So kinakailangan po nating solid po ang ating foundation sa pangalan ng ating Panginoon. Nung tinanggap natin si Kristo, kailangan magkaroon po tayo ng deep relationship sa Panginoon. At yung mga nakikita natin na kilos ng Panginoon sa buhay natin, either a dreams and vision, yung mga message ng Panginoon, yung maliliit na personal testimony na hindi mo may paliwanag sa mga tao, ikaw lang at ang Panginoon ang meron noon, yung po, panghawakan po natin yan. At humiling pa tayo in deeper relationship sa Panginoon. Mararamdaman natin ang presence ng Diyos. Maraming church ngayon, maraming mga Christian ngayon, na ibig nilang maramdaman ang presence ng Panginoon. And that is good. We're not denying that. At marami rin ang mga tao ngayon na ibig humarap sa Panginoon. Lalo na maraming mga kahilingan. Huwag po tayong mag-depend sa ganyan lang. Dahil si Satanas din po ay nasa harapan ng Panginoon. Walang takot si Satanas sa harapan ng Diyos. Maraming mga tao, ang pagkakilala kay Lucifer ay a musician. Nag-o-orchestra ng music, ng worship sa harapan ng Panginoon. And then you're gonna say that Satan afraid sa presence ng Panginoon. Kung babalikan po natin ang Genesis, sabi pa, you were in Eden, the garden of God. Sabi po doon sa Genesis, pag sinabi rin po sa Ezekiel, sabi, you were on the holy mountain of God. At sa Book of Job, kasama po ni Lucifer, ni Satan, ang mga angel na humarap sa Panginoon. Hindi takot si Satan na humarap sa Panginoon. Ang kinatatakutan ni Satanas ay ang glory ng Panginoon. Sa ating buhay po, tayo ba'y na-transform na po ba? Tayo ba ay nagkaroon na ba tayo ng pagbabago sa buhay natin? Kasi yun po ang glory ng Panginoon, the likeness of God. Sabi rito, makikita mong lahat ang aking kaluwalhatian at bibigkasin ko ang kanyang pangalan ng Panginoon. Ang hinihiling ni Moses ay ipakita lang sa kanya ng Panginoon ang kanyang glory, and yet there is more, babanggitin ko. At si Moses po ay nagre-represent po ito ng humanity sa ating pong lahat. Tayo ba, kahahabagan ba tayo ng Panginoon? Meron pong God is just at kahahabagan tayo ng Panginoon kung ibig niya tayong kahabagan. Kung convenience lang po sa atin ang humarap sa Panginoon, then we are not standing in a good foundation. Darating at darating ang pagkakataon na pag nagtakbuhan ang mga tao, tatakbo ka rin.
Ngunit sa mga taong merong deep relationship sa Panginoon, convicted sa Panginoon, kahit tutukong ka ng baril, hindi mo i-deny ang Panginoon. Yun ang kailangan natin sa panahong katulad ngayon. Bakit hindi natatakot si Satanas sa harapan ng Panginoon? Dahil yun ang trabaho niya noon. Satan is not only an angel, an archangel, he is a cherub at mixed with seraphim. Ang seraphim po sa harapan ng Panginoon, they worship the Lord kasi ang goodness ng Panginoon ay punong-puno talaga. God is holy. At ang glory ng Panginoon, ito po ay meron pong holiness, and God is holy. So kinakailangan ang glory ng Panginoon, ang likeness ng Panginoon. Create tayo according to likeness ng Panginoon. So kinakailangan yung glory ng Panginoon nasa atin. Paano tayo magkakaroon ng glory ng Panginoon? If we transfer sa attribute po ng Panginoon. Yes, sabi ni Paul, hindi natin magagawa yan dahil nasa laman tayo. But pinadala si Jesus Christ. Sabi diyan, doon meron kang matatayo ang bato. Meron tayong matatayo ang bato. Sabihin na po natin na si Lucifer po ay talagang makapangyarihan. Yes. Meron siyang knowledge and power and wisdom na wala ang tao, na ibinigay ng Diyos at hindi ito binawi ng Panginoon sa kanya. But he will be responsible at i-judge siya ng Panginoon kung paano niya ginamit ang talent na yun. Wala man tayong ganon talent. Delikado pag maraming talent kasi the more you have, the more you will be judged according sa ibinigay ng Panginoon sa iyo. But meron tayong weakness, meron tayong sariling decision, meron tayong will, and God will judge us according kung paano natin ito ginamit. So, ang alam po ng marami, yes, si Lucifer, a musician, siya ang nag-orchestra ng pag-worship sa Panginoon. Bakit po? Kasi si Lucifer ang nag-a-usher sa Panginoon. God travels with sounds. Kung ang mga celebrities at ang mga like president pag pumupunta sa ibang bansa, pagbaba nila ng eroplano, they have a red carpet na naghihintay sa kanila. Yung red carpet na yun ang mag-a-usher kung saan siya pupunta. Ang Panginoon po, pag nagta-travel po siya, He is ushered by sounds, music, worship, mga tunog. Ang lahat ng create ng Panginoon ay meron pong sari-sariling mga sounds. Sabi nga ng Biblia kay Jesus, sabi nga sa Biblia, John the Baptist is the voice in the wilderness, preparing the way of the Lord. Siya ang voice, siya ang sounds. I knock on the door and hear my voice, sabi ng Panginoon. At sabi ni Elisha, hear the abundance of the sounds of the rain. Ando doon yung sounds. Kaya ang mga kulto po, meron silang mga drums, kasi ina-usher din nila si Satanas. Remember, si Satanas ay nangungupya. Ibig din ni Satanas na i-usher din siya ng sounds. Kaya po ang churches meron pong mga worship and sings, mga instrument, kasi ina-usher natin yung wini-welcome natin yung presence ng Panginoon. Yung Spirit ng Diyos, ina-assure natin na lumapit sa atin. The more na you are anointed with your songs, with your worship, nararamdaman mo yung presence ng Panginoon. Bakit? The Spirit of the Lord will travel to the worship, yung songs po natin. Si Lucifer po, siya po ay made of a lot of stones and instrument. Pag in-spread ni Lucifer ang kanyang wings, all the instrument will sing. Lahat ng instrument, hindi niya na kailangan ng separate na guitar, drums, flute, kung ano-ano man po mga instrument. Pag in-spread niya ang kanyang wings, all the instrument is right there. Ginaya po ito ni Justin Bieber sa kanyang concert. Siya ay bumaba, naka-spread ang wings, of course artificial wings. At maraming mga nakaukit na mga pictures ng what you call the instrument. Bakit? Kasi ang sino mang lumalakad sa kulto ay nakikita si Lucifer, lalo na kung ibinenta nila ang kanilang sarili kay Lucifer, sila ang kanilang boss. So, they see Lucifer eye to eye or face to face at ginagaya po nila. Hindi ito galing sa kanilang mga idea, sila ay creative or what, that's bogus. Ang nakikita nila si Lucifer,
Kaya sila maraming nagagawa kasi directly ang wisdom or knowledge na nanggagaling kay Lucifer. Tayo walang ganong wisdom. Wala tayo ganong knowledge. Memorya ni Satanas ang Biblia. Eh, di ba nanginginig, sabi ng Biblia, nanginginig sa Panginoon si Lucifer? No, ang sinabi ng Biblia, demons will tremble. Hindi po si Lucifer, demons. So, sa atin po, lahat ng tao mamamatay. Ang question po dito, how we die? Yun ang importante. Tayo ba ay nasa piling ba tayo ng Panginoon? Remember, sinabi po ng Biblia, mahahabag ako sa aking kahahabaga, sa ibig kong kahabagan. Or maaawa siya habang na may awa pa, grace and mercy. So, yun ang kailangan natin na makuha natin yung love ng Panginoon, yung compassion ng Panginoon sa atin. Kaya nga niya ibinigay si Jesus Christ para sa atin. Sabi ng Panginoong Jesus, pag nakita mo ako, nakita mo na ang mukha ng Ama. Nakita mo na ang Ama. So sabi doon, may matatayo ang kang bato. Ang Lord ang nag-provide ng protection. He is our refuge, our fortress. Under His wings, tayo po ay protected ng Panginoon. Kaya mga kapatid, wag po tayong magdepende na lang na nararamdaman ko ang Panginoon. Yes, ipaparamdam ng Panginoon ang kanyang presensya para po tayo magkaroon ng deeper foundation. Pero, natatakot ba si Satanas sa iyo? Yan ang kinakatakutan ni Satanas ay ang glory ng Panginoon sa atin. Magkakaroon lang tayo ng glory ng Panginoon if we walk upright according to the will of the Lord. Na tayo ay holy. Hindi mo na kailangan sumigaw para i-rebuke si Satanas. Si Pedro dumaan lang siya and demons will rebuke. Gumagaling yung tao. Bakit? Hindi niya na kailangan sumigaw. Bakit? Takot ba si Satanas sa boses natin? No. Ang kinakatakutan ni Satanas, meron kang glory ng Panginoon. At yun ang ayaw ni Satanas. Then the Lord will walk beside you. Sabi niya, makikita mo ang aking likod. But you will not see my face. Bakit ayaw pa ng Panginoon mamatay si Moses? Ayaw pa niya tayong kunin. Ipapakita niya lang yung maliit na parts ng kanyang katawan. Well, hindi yan maliit. Yung parts ng kanyang katawan, makikita natin ang likod ng Panginoon. But doon po sa ating Exodus chapter 19, bago bumaba ang Panginoon, there is lightning, thunder, sabi roon. Ang propeta ay tumunog at ang mountain ay nayanig and the trumpets ay blowing louder and louder. Bakit? Kasi bababa ang Panginoon sa anyo ng isang apoy. So ganun po ang Panginoon mag-travel. Merong kasamang sounds. Kaya po tayo, pag tayo po ay nagpipray, we have to make sounds. Kasi dyan ang Panginoon nagtatravel sa sounds. Confess, sabi ng Panginoon. Huwag lang yung prayer natin na puro na lang isip. Yes, the Lord knows our mind, knows our heart. Alam din ni Satanas ang isip natin, pero hindi nababasa ni Satanas ang ating puso. Marami nagsasabi, hindi naririnig, hindi nababasa ni Satanas ang isip ng tao. No, nababasa ni Satanas. Kaya nga may telepathy, may psychic, may mga demonyo na gumagawa na alam nila. So, si Satanas hindi nakakabasa ng puso ng tao. And that belongs to the Lord rin. But, sa atin din po, wag po nating hayaan na tayo ay lumapit sa Panginoon na empty. We are not walking upright sa holiness po ng Panginoon. At tayo po ay patuloy po tayo na lumapit sa Diyos and hear the still small voice dahil ang Panginoon po, siya po ang ating pong guide. Tayo po ay ina-usher din ng Panginoong Jesus sa presence ng Panginoon. Siya ang mukha ng ating Panginoon. Sa Kanya tayo susunod. Kaya po, marami pa po tayong pag-aaralan and kaya nga po, ang Panginoon ayaw niya ng idols. Kasi ang idols ay hindi nagkakaroon ng sounds, may bibig na hindi nakakapagsalita. At marami pa po tayong marami pa tayong pag-aralan tungkol naman po ito sa mga kingdoms and schemes ni Satanas. Purihin po ang Panginoon.
Panginoon Diyos, maraming salamat sa iyong presensya, sa iyong salita. Ikaw po, Panginoon, maluwalhati, Lord God, that even you travel to the sounds, O Lord God, dito sa puso namin, ang pintig ng puso namin, Lord God, is calling upon you, Panginoon. At yung glory, Panginoon, ay magyaka, Panginoon, at lumukob sa amin, Panginoon, sapagkat yan ang kailangan namin sa mundong ito, Panginoon, that we are living in such a time like this. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen.